King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 189. Pagsira sa libong taon na tala. Ang ika-38 araw ng Floating Crest Trial. Weng. Isang ilaw ang kumislap sa pasukan ng palasyo at lumitaw ang isang kabataan. Ang kanyang ekspresyon ay medyo pangit, ngunit walang nakakaalam kung ito ay dahil sa panghihina o masama ang pakiramdam. Moir. Brother Bay. Bulalas ng Galaxy Haiyan Master at Quan Chen. Sa sandaling ito, ang lahat ay tumingin kay Baymoy, na isang sobrang galing. Nakaligtas sa loob ng 38 araw. Ang markang ito ay mas mahusay pa kaysa kay Brother Haiyan mula sa taong iyon. Sa katunayan, mula sa isang dakilang guro ay nagmumula ang isang dakilang disipulo. Bahagyang naiinggit sina Granny Liuyo at Elder Zo. 100 taon na ang nakalilipas, ang Broken Moon Clan ay nagsilang ng isang henyo, ang Haiyan Master. At ang kanyang alagad ay mas mabuti pa dahil natalo niya ang tala ng kanyang mga master. Ang bawat hakbang, bawat mahabang minuto sa pagsubok sa mga huling yugto ng pagsubok ay mahirap. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Clan Masters. Ito ay isang tunay na ngiti. Hindi mahalaga kung si Baymoy ay kanyang alagad. Hanggat ang clan ay may ganitong henyo, ito ay mabuti. Gayunpaman, sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Baymoy ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kaligayahan. Sa kabaligtaran, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang pangit. Ngunit walang pumapansin dito dahil kadalasan ay ganito ang kinikilos ni Baymoy. Moir, ano ang iyong huling puntos? Ang tanong ng Haiyan Master ay kung ano ang interesado sa lahat. Si Baymoy ay walang duda, ang nangungunang tao sa pagsubok na ito. Talagang nasira niya ang 1000 taon na record at siya ay isang taong Samaire kay Yanggan, na pumangalawa sa mga pangunahing disipulo. 928. Walang ekspresyong sabi ni Baymoy. 928. Nag-usap ang lahat nang marinig nila ito. Maging ang Haiyan Master ay nagulat. Paano kaya siya nakakuha ng ganito kataas na marka? Halos umabot na ng 1000 puntos si Baymoy. Si Brother Haiyan ay tumagal ng 34 na araw, ngunit ang kanyang marka ay hindi kahit 600. Nagkatinginan ang lahat ng matenda. Hindi lang nagtagal si Baymoy, nakakatakot din ang puntos niya. Ang puntos na ito ay dapat na sinira ang 1000 taon na tala ng Floating Crest Palace. Naantig ang unang elder. Sinira ang 1000 taon na tala. Lahat ay tumingin sa kababalaghang ito nang hindi makapaniwala. Masyado siyang malakas. Hindi lang siya nauna, sinira niya ang record ng Haiyan Master pati na rin ang 1000-year record. Pakiramdam ng lahat ay kumukulo ang kanilang dugo habang nasasaksihan ang tagpong ito. Pagkatapos noon, ang mga samsam sa digmaan ni Baymoy ay kinuha at ilang beses silang mas mahusay kaysa kay Yanggan. 2 pinakamataas na klase na kasanayan. 3 pinakamataas na antas mortal na armas. Daan-daang iba pang random na item na may humigit kumulang kalahati ng mga ito na may halaga ng isang mortal na armas. Ang mas nakakatuwa ay nakatanggap si Baymoy ng isang espiritual na klase na kasanayan. Espiritual na klase na kasanayan. Ito ay magiging isang heirloom sa clan at kahit na ang mga elder ay maaaring hindi ito makabisado. Kailangang malaman ng isa na ang mga kasanayan sa espiritual na klase ay napakabihira sa kontinenteng ito at marami ang nawala. Isang dagdag na espiritual na kasanayan ang nagpapataas ng lakas ng clan. Dahil ang taong tinitigan ng may kagalakan, pananabik at pagkasindek, hindi ipinagmamalaki o natuwa si Baymoy. Sa kabaligtaran, ang kanyang ekspresyon ay naging mas pangit. Moir, hindi ka lang nauna sa pagsubok, tinalo mo rin ang iyong master, ako, at ang 1000 taon na tala. Ipinagmamalaki ka ng clan. Nakangiting nagpupuri si Elder Haiyan. Isang karangalan mismo ang maging guro ng gayong henyo. Guro. Sa wakas ay nagsalita si Baymoy, ngunit may bahid ng guilt sa kanyang boses. Moir, anong nangyari? Baymoy, may sasabihin ka ba o may gusto ka? Maaari mong sabihin sa amin. Ang elders at clan master ay tumingin kay Baymoy, nagtataka. Halatang hindi normal ang ekspresyon ni Baymoy. Tulad ng sinabi ng clan master at ng mga elder, maaaring nasira ko ang 1000 taon na tala, ngunit hindi ako nauna sa pagsubok na ito.
Huminga ng malalim si Baymoy at mapait na sinabi. Ano? Anong ibig sabihin nito? Hindi alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito ni Baymoy. Nasira na niya ang 1,000-year record, kaya paanong hindi siya mauna? Ang unang elder ay nag-isip ng malalim. Pagkatapos ay bigla niyang sinulyapan ang pasukan ng Floating Crest Palace at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Teka, hindi pa tapos ang Floating Crest trial. Ang iba pang mga elder at clan master ay tumingin lahat sa Floating Crest Palace. Sa katunayan, hindi pa nagsasara ang Floating Crest Palace, ibig sabihin ay hindi pa natapos ang trial. Ayon sa nakaraang karanasan, kapag natapos ang paglilitis ay magsasara ang Floating Crest Palace. Ano ang ibig sabihin nito? Natahimik ang lahat at naalala ang mga ekspresyon ni Baymoy at ang kanyang mga kilos pagkatapos niyang lumabas, nagsimulang lumitaw ang katotohanan. Gayunpaman, hindi sila naniwala sa katotohanan na ito. May ibang tao pa. Ang isang taong hindi pinansin ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Si Brother Joe lang ang mayroon. Imposible iyon. Hindi makapaniwala si Yang Gan, Quan Chen at ang iba pang mga disipulo. Ito ay lalo na para kay Yang Gan, hindi niya ito matatanggap. Ang isang alagad na may mababang gradong espiritual na katawan, na isang tao na halos pinakahuli sa mga kalahok, ay tinalo ang tala ng 1,000 taon. Nagkagulo ang lahat, hindi makapaniwala sa resultang ito. Tahimik. Ang malalim na boses ng First Elders ay nagpatahimik sa lahat. Nagkatinginan ang lahat ng matatanda. Sina Elder Zhou at Haiyan Master ay may malabong ekspresyon. Moir, anong nangyari? Tanong ni Haiyan Master sa mababang tono. Napagtanto ng lahat ng elder na ang kasalukuyang sitwasyon ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan at kontrol. Tila mula sa simula ng trial, mayroong isang hindi nakikitang puwersa na nagtulak sa pagsubok na ito pasulong. Iba't ibang uri ng mga kakaibang kaganapan ang nangyari at ito ay sumisimbolo na ang pagsubok na ito ay iba sa iba. Si Luho at 2 iba pa ay lumabas sa unang yugto, habang walang nasugatan o napilitang lumabas sa ikalawang yugto. Tulad ng para sa ikatlong yugto, ang mga resulta ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. At sa pagkakataong ito, nasira ni Baymoy ang 1,000-year record at muling binago ang sitwasyon. Pero hindi pa rin nauna si Baymoy. Sa kabuuan, ang pagsubok na ito ay masyadong kakaiba. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ay nakatuon kay Baymoy. Siya lang siguro ang nakakaalam ng totoo. Bago ako lumabas, nakita ko si Brother Zhao. Sa wakas ay ibinoka ni Baymoy ang kanyang bibig at nakaramdam siya ng labis na inis at pagkadismaya nang maisip niyang dayin siya ng maliit na pasa ang magnanakaw. Brother Zhao. Zhao Feng. Paanong naging siya? Sina Yang Gan, Quan Chen at kasamahan. Lahat ay natigilan dahil sa hindi makapaniwala. Matatanggap nila ito kung ito ay isang super genius tulad ni Baymoy na nauna. Mararamdaman lang nila na walang magawa. Gayunpaman, hindi nila ito matatanggap kung si Zhao Feng iyon. Baymoy, sabihin mo ang iyong karanasan. Ang mga pilikmata ng clan masters ay kumikislap. Nagsimulang sabihin ni Baymoy kung ano ang naranasan niya. Ang disipulong ito ay nakaligtas pa sa 1 o 2 araw, ngunit hindi ko akalain na makikilala ko si Brother Zhao sa oras na iyon. Ang kakaiba, hindi siya hinahabol ng mga black metal monsters. Sa pagsasalita noon, nagsalubong ang kilay ni Baymoy. Hindi hinahabol ng mga black metal monster. Paano ito naging posible? Natigilan ang mga kalahok na alagad habang umiiling. Kakaiba rin ang pakiramdam ng alagad na ito, kaya nagtanong ako kay Brother Zhao. Gayunpaman, siya at ang tusong pas ang iyon ay dinaya ako papunta sa karagatan ng baging kung saan pinatay ako ng Vine King sa isang pag-iisip at nawala rin ang aking Clear Sky Spiritual Liquid. Puno ng pait ang boses ni Baymoy at bahagyang nanginginig ang kanyang nakakuyom na mga kamao. May galit at puot sa kanyang mga mata habang iniisip niya. Zhao Feng. Niloko mo ako ng husto. Walang makakalutas sa awayan natin. Tusong pusa. Naunawaan ni Haiyan Master ang puntong ito. Parang isang alagang hayop ang nakuha ni Brother Zhao sa trial. Hindi masusukat ang katalinuhan. O kung hindi, mas maganda ang marka ng disipulo. Sa pag-iisip kung paano siya nalinlang ng maliit na pas ang magnanakaw, nagngangalit si Baymoy.
Hindi niya masabi na niloko siya ng isang pusa, kaya inilagay niya ang lahat kay Zhao Feng. Ang Zhao Feng na ito ay napakasama. Una niyang pinaalis sina Yuan Hao at Lu Hu, pagkatapos ay sinaksak niya pabalik si Quan Chen. Ngayon kahit si Bei Moy ay niloko niya. Si Elder Zhou ay labis na nagalit, ngunit wala siyang magagawa. Nang marinig ito, sina Quan Chen at ng iba pa, nagpahayag ng galit na mga ekspresyon at hiniling nilang disiplinahin si Zhao Feng. Sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, si Zhao Feng ay naging sanhi ng 4 na tao na lumabas ng maaga, na halos kalahati ng bilang ng mga nakilahok. Sina Lu Hu at Yuan Hao ay unang sinipa ni Zhao Feng sa kailaliman. Si Quan Chen noon ay ice-sealed ng huli at sapilitang pinaalis. Sa wakas, si Bei Moy, ang taong nakabasag ng 1000 taon na tala. Hindi lang ako. Nang makita ang mga ekspresyon ng lahat, napagtanto ni Bei Moy na hindi lang siya ang biktima. Dahil dito ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Lola Liuyo. Ang ating Broken Mon clan ay isang matuwid na angkan. Paano tayo nagkaroon ng ganitong masamang disipulo? Tama, si Zhao Feng ay masama. Maging ang kanyang alaga ay tuso. Ito ay sinadya ng mga katulad na umaakit ng mga katulad. Bulalas ni Haiyun Master. Ang kanyang puso, gayunpaman, ay hindi kalmado. Shuran, Shuran. Anong uri ng swerte ang nakuha mo sa 2 gayong mahuhusay na disipulo? Clan Master, First Elder, dapat natin siyang parusahan. Matuwid na sabi ni Elder Zhou. Nagkatinginan ang First Elder at Clan Master. Maaaring hindi ito kasing simple ng naisip natin. Hintayin muna natin na lumabas si Zhao Feng. Kalmado ang boses ni Elder. Kahit na may mga problema ang ibang Elder, kailangan nilang tumahimik. Mga nakatatanda, huwag kayong mapagod. Kahit na ano, si Zhao Feng ay isang henyo pa rin para sa paggawa nito hanggang dito. Ang pangunahing punto natin ay ang pag-iisip kung paano siya tutulungang bumalik sa landas ng katwiran sa halip na magpasya kung paano siya parurusahan. Nagdikit ang mga kilay ng Broken Mon Clan Masters habang sinabi niya sa elders. Bilang isang babae, medyo mabait siya at hindi siya nakakita ng ganoong kakaibang pagsubok sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga salita ng Clan Master ay may katwiran sa kanila, ngunit hihintayin muna natin na lumabas muna ang batang iyon. Medyo kumalma ang ekspresyon ni Granny Liuyo. Kahit na ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi makakapasok sa loob ng Floating Crest Palace, kaya kahit gaano pa kaapura ang mga elder na ito, maghintay lang sila. Ang Clan Master at unang elder ay parehong naghihintay kung aling resulta ang makukuha ng pinakamasama at baluktot na disipulo sa lahat ng panahon. King of Gods, Kabanata 190. Paglabas ni Zhao Feng, una. Sa Sky Boundary Island. Si Zhao Feng na lang ang natitira sa buong trial. Walang ibang nakaabot sa hakbang na ito sa nakalipas na 1000 taon. Matapos suriin ang karagatan ng ubas sa mahabang panahon, kinumpirma ni Zhao Feng na si Bei Moy ay sapilitang pinaalis. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Si Bei Moy ay isang kalaban na may malaking kapalaran at kapangyarihan, ngunit siya ay lumabas dahil dito. Ang salarin ay umiikot sa paligid ng may katusuhan sa mga mata nito. Okay, ngayon maging masunurin. Napatingin si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw. Nai-imagine na niya na sinasabi ni Bei Moy ang tungkol sa kanya sa mga elder. Maaaring mayabang at walang emosyon si Bei Moy, ngunit madali ba siyang bumitaw pagkatapos na lokohin sa ganoong antas? Miyaw. Miyaw. Tumanggo ang munting magnanakaw, ibig sabihin ay hindi na ito magdudulot ng gulo. Pagkatapos ay humikab ito habang nakaupo sa balikat ni Zhao Feng. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Zhao Feng sa treasury ng kastilyo. Wala pang 10 araw ang natitira. Sinuri ni Zhao Feng ang buong treasury. Sa totoo lang, marami pa ring lugar sa Sky Boundary Island na naglalaman ng kayamanan, tulad ng hardin na pinuntahan ni Bei Moy at ang mataas na tore na pinuntahan ni Yang Gan. Ngunit pinili pa rin ni Zhao Feng ang lugar na ito. Ang lahat ng mga bagay dito ay mahalaga. Ang panganib ay mababa na may garantisadong mga resulta. Miyaw. Miyaw. Ang mga itim na mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay kumikinang habang tumatakbo ito sa paligid ng kaban. Pagkatapos noon, kinumpirma ni Zhao Feng ang kanyang bagong target.
Ito ay isang kakaiba, normal na hitsura na piraso ng jade, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay nakadarama ng kapangyarihan sa loob ng jade na nagpaginhawa sa kanya. Meow! Meow! Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito patungo sa isang lumang barya at sinenyasan si Zhao Fang na tumulong. Humalaklak si Zhao Fang. Ang lumang barya na iyon ay tila isang purong antigo. Bagamat tila espesyal ang mga materyales nito, wala itong ibang katangian. Meow! Meow! Bahagyang nadismaya ang maliit na pusa habang muli itong kumaway sa barya, na sumisimbolo sa kahalagahan nito. Tigilan mo na ako sa panggugulo. Hindi nag-abalang pakinggan ito ni Zhao Fang at sinimulan niyang salakayin ang hanay na may hawak na jade sa loob gamit ang kanyang lightning wind palm. Ang munting pas ang magnanakaw ay nabigo, nagalit ngunit walang magawa. Halatang hindi makikinig sa kanya ang may-ari nito. Meow meow. Tumalon ang maliit na pusa sa harap ng hanay na may barya sa loob. Pa! Pa! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa at nagsimulang salakayin ang hanay ng tuloy-tuloy. Sa makatuwid, isang pusa at isang tao ang sumalakay sa kani-kanilang mga target ayon sa pagkakabanggit. Kung magtutulungan ang dalawa, mas mabisa, pero walang palatandaan ng pagtutulungan ang dalawa. Sa isang kisap mata, 6 hanggang 7 araw ang lumipas. Crack! Nagpakita si Zhao Fang ng isang matagumpay na ngiti habang sinisira niya ang hanay. Ang maliit na magnanakaw na pusa sa malapit ay nakalusot lamang sa 60% ng hanay nito. Ngunit kahit noon pa man, nagulat si Zhao Fang. Ang isa ay kailangang magkaroon ng pinsala na lumampas sa fourth sky o kung hindi ang pagbawi ng mga array ay lalampas sa pinsala. Siniyasat ni Zhao Fang ang jade sa kanyang kamay. Parang hindi naman espesyal, pero nang aipatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw, isang mapayapang aura ang kumalat sa kanyang katawan, na parang naliligo. Hindi alam, ang pagod ni Zhao Fang pati na rin ang kanyang mga sugat ay nagsimulang gumaling. Ang jade na ito ay may kapangyarihang magpagaling. Bulalas ni Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw sa malapit gayunpaman, ay nagpahayag ng paghamak. 2 hanggang 3 araw na lang ang natitira bago magsimula ang susunod na round ng pagtugis. Napabuntong hininga si Zhao Fang at nagpasya siyang tulungan ang pusa. Ang kasaysayan ng huli ay mahiwaga at tila may napakaraming kaalaman. Maaaring hindi simple ang mga item na gusto nito. Pang! 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 Inatake ng isang pusa at isang tao ang hanay na may hawak ng sinaunang barya. Makalipas ang 2 araw. Sa isang tunog ang narinig, nasira ang array. Ilipat ito. Nag-flash out si Zhao Fang at dumukot patungo sa barya. Meow! Meow! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay mas mabilis pa sa kanya at humakbang pasulong, kahit na may panganib na masugatan ito ni Zhao Fang. Bagamat inaasahan ito ni Zhao Fang, wala siyang nagawa dahil natatakot siyang masugatan ang maliit na pusa. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay maingat na sumulyap kay Zhao Fang, ngunit hindi pa rin ito nakaramdam ng ligtas at nilunok ang barya sa tiyan nito. Si Zhao Fang ay nagbigay ng puting mata ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi isang normal na kuripot. Nagtaka lang siya kung para saan ang barya. Siniyasat niya ito gamit ang kaliwang mata at bukod sa gawa ito sa isang espesyal na materyal, walang espesyal dito. Hindi nagtagal si Zhao Fang sa mga problemang ito dahil kailangan niyang maghanda para sa susunod na round. Kinakalkula ni Zhao Fang na magkakaroon ng 3 o 4 na black metal monster na susunod sa kanilang bilis kahit man lang sa fifth sky. Paano niya ito dapat harapin? Ang mga normal na Yao Beast Kings ay walang silbi. Ang mga black metal monsters ay pinaghigpitan lamang ng bilis, malamang na mas malakas pa sila kaysa sa Yao Beast Kings sa mga tuntunin ng opensa at depensa. Halos walang buhay na makakaharap sa 4 na black metal monsters ng sabay-sabay. Mukhang Vine King at Mountain Monster lang ang kayang mag-alaga sa kanila. Bulong ni Zhao Fang. 3 hanggang 4 na black metal monster ay sobrang nakakatakot. Bukod sa iilang ipinagbabawal na nilalang sa Sky Boundary Island, walang makakapidyo sa kanila. Unang pumunta si Zhao Fang sa Vine Ocean at muling siniyasat ito. Bagamat tila kalmado ang Vine Ocean, naramdaman ni Zhao Fang ang bahagyang banta mula rito. Meow! Meow! Ang munting pas ang magnanakaw ay umiling, na sinenyasan si Zhao Fang na huwag subukan.
Maniniwala ako sa iyo kahit minsan. Tumalikod si Zhao Feng at umalis kasama ang pusa. Sa sandaling ginawa iyon ng dalawa, nagsimulang lumitaw ang magulong alon sa karagatan. Nakakakilabot ang mababang ugong at sipol. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Zhao Feng sa harap ng isang bundok. Meow-meow. Napaisip ang munting pas ang magnanakaw habang nakatingin ito sa bundok na nasa harapan nila. Bahagi ang humanga si Zhao Feng sa kaalaman ng pusa. Siya ay nagdududa kung ang pusa ay isang bagong anyo ng buhay. Ang mga pusa ay mga mamal, at walang mga mamal na napisa mula sa mga itlog. Kahit na ang pusa ay kakapanganak pa lang, walang paraan na magkaroon ito ng ganoong kaalaman. Mabilis na lumipas ang oras. Magsisimula na ang ikatlong round ng pagtugis. Biglang, 4 na pamilyar na panggigipit ang lumitaw mula sa kanyang paligid. Weng! 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 4 na kumikinang na pinto ang lumitaw kung saan lumabas ang isang napakalaking figure mula sa bawat isa. Agad, 4 na True Spirit Realm aura ang nag-charge pasulong. Ito ay sapat na upang pilitin ang isang normal na cultivator sa Ascended Realm na umubo ng dugo. Pina-circulate ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power sa pinakamataas na antas at inihanda din ang kanyang Yin Shadow Cloak. Ang 4 na itim na metal na halimaw ay lahat ay may bilis na maihahambing sa 5th sky ng Ascended Realm habang sila ay tumalon patungo kay Zhao Feng at inatake siya. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 4 na pag-iral sa True Spirit Realm ay sapat na upang sirain ang isang maliit na bundok. Q. Ang transparent na figure ni Zhao Feng ay bumagsak sa hangin. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang true force pati na rin ang bloodline power. Gamit ang kapangyarihan ng Yin Shadow Cloak, nalampasan pa niya ang 6th sky. Bagamat saglit lang, mabigat ang ibinayad, 1/5 ng kanyang bloodline power ang nagamit. Sa ibaba niya, yumanig ang bundok at tinakpan ng alikabok ang lahat sa radius ng 1 milya. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang mga pag-atake ng 4 sa True Spirit Realm, para masira ang isang maliit na bundok. Ang plano ay gumana. Lumuwag ang puso ni Zhao Feng, ginagamit niya ang pinagsamang pag-atake ng 4 na halimaw para ilipat ang Mountain Monster sa ibaba. Sa oras na ito, binilisan niya ang buong bilis at inilabas ang kanyang luho-hawbaw. So. 8 palaso ang tumusok sa hangin na may 2 sumasabog sa bawat halimaw. Bagamat hindi nito masil ang mga ito, maaari nitong bahagyang pabagalin ang mga ito. Sa oras na ito, si Zhao Feng ay nasa 100 metro sa himpapawid habang sinusulyapan niya ang lugar na nababalot ng alikabok sa ibaba. Woo! Isang malalim na ungol ang umalangaw mula sa kabundukan. Ang tunog na iyon ay parang kampana. Niyanig nito ang langit at nabasag ang lupa. May kaunting kidlat pa nga na kumikidlat sa kalangitan. Oh my God! Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Anong uri ng kapangyarihan ito? Ang ingay lang mula sa paggising nito ay naging sanhi ng pagyanig ng langit. Sumunod ay isang mas nakakatakot na eksena. Ang alikabok na bumabalot ng ilang milya ay hinayla pababa ng hindi kilalang puwersa. Sa isang kisap mata, ang alikabok ay kumupas. Anong uri ng kasanayan ito? Isa lang ang naisip na gawin ang alikabok sa loob ng ilang milya ay bumagsak sa lupa. Hong long long. Ang bundok sa ibaba ay yumanig na parang may nagising. Ito marahil ang Mountain Monster na naisip ni Zhao Feng. Pang! 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 Ang 4 na itim na halimaw na metal ay nahulog sa lupa at hindi na sila gumalaw pa. Ano? Kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay walang magawa. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Crack! Crack! Nabasag ang katawan ng 4 na black metal monster. Ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagpatuloy sa pag-akyat sa kalangitan. Meow-meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umakyat sa interspatial bracelet. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ng paghila ang bumalot kay Zhao Feng. Wow! Agad na umubo ng dugo si Zhao Feng at pakiramdam niya ay sisabog na ang kanyang katawan. Maaari niyang isipin na ang kanyang pagtatapos ay magiging katulad ng mga itim na metal na halimaw. Bagamat napakalayo niya sa Mountain Monster at 10% na lang ng kapangyarihan ang natitira, walang hindi niya magawa. Sa desperado na sitwasyong ito, pinaikot ni Zhao Feng ang lahat ng bagay sa kanyang katawan ng husto. Ang True Force,
bloodline power at ang Asher Light, lahat nasa ulo niya. Gayunpaman, sa ilalim ng ganap na lakas, walang makakapigil dito. Bigla, tila nakakuha ng kaunting liwanag si Zhao Feng. Gaano man katalino o tuso ang isa, ang paggamit nito ay limitado bago ang ganap na kapangyarihan. Weng. Ang floating crest token sa loob niya ay biglang gumalaw at isang transparent na berdeng glow ang bumalot kay Zhao Feng. Shua. Ang huling kalahok ay nawala sa Sky Boundary Island. Ang bundok noon ay nabuo na ngayon sa isang halimaw na 100 yarda ang taas. Ganyan ang purong sinaunang bloodline. At ang pas ang iyon, ang kumikislap ang mga gintong mata sa halimaw sa bundok. Ilang sandali pa, huminga ito ng malalim, dahilan para manginig ang mga ulap at muling sumanib sa lupa. Si Zhao Feng ay lumitaw sa isang kumikislap na puting dimensyon. Sa pagtutok ng kanyang mga mata, napagtanto niya na ang lugar na ito ay nabuo ng mga espesyal na puting primal na kristal. Shua. Ang floating crest token pati na rin ang floating crest lightning seal ay lumitaw at nagpatuloy na lumutang sa tuktok ng kanyang ulo. Mga puntos para sa pagpasa sa mga yugto. 720. Mga puntos sa pagganap. 1,350. Ang floating crest lightning seal ay nagbibigay sa iyo ng dagdag na 500 puntos. Pangwakas na puntos. 2,570. Kalahok, lumampas na sa 1,000 ang puntos mo at matatanggap mo ang pinakamataas na pagtrato mula sa Floating Crest Palace. Isang boses ang narinig sa isipan ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 171. Lumabas si Zhao Feng, ikalawa. Pangwakas na puntos. 2,570. Kalahok, lumampas na sa 1,000 ang puntos mo at matatanggap mo ang pinakamataas na pagtrato mula sa Floating Crest Palace. Tumayo si Zhao Feng sa puting kristal na bulwagan, mapatla ang mukha at pinunasan niya ang dugo sa kanyang mga labi. Bago siya namatay, nagulat siya sa eksena ng Mountain Monster. Bago ang kapangyarihang iyon, maging ang mga nasa True Spirit Realm ay mga langgam. Isang puting liwanag ang bumalot kay Zhao Feng at nagpadala ito ng alon ng init sa kanyang katawan na nagpagaling sa kanyang mga sugat. Ang alon ng init na ito ay katulad ng jade na nakuha ni Zhao Feng mula sa treasury at may mga katangian ng pagpapagaling. Mukhang napakataas ng 2,570. Makakatanggap din ako ng pinakamataas na pagtrato. Nakabawi si Zhao Feng mula sa kanyang pagkatulala at nagsimula siyang mag-isip tungkol sa sinabi ng tunog. Siya ang huling tao na lumabas sa trial, ibig sabihin, tiyak na siya ang una. Ngunit dahil din sa kadahilanang ito ay hindi niya may kumpara sa mga naunang kalahok. Karaniwan, isang tao lang sa loob ng 1,000 taon ang makakasira ng 1,000-point mark. Kung tungkol sa iyong score, natalo nito ang pinakamataas na markang naitala sa Floating Crest Palace sa nakalipas na 10,000 taon. Ang figure ng isang matangkad at makapangyarihang lalaki ay lumitaw mula sa kung saan. Ang figure ay nilikha ng mga puting ilaw at bagaman hindi ito totoo, mayroon itong isang tiyak na halaga ng katalinuhan. Tiningnang mabuti ni Zhao Feng at napagtanto niyang medyo pamilyar ang mga katangian ng taong ito. Bigla niyang naalala ang kabataang nagngangalang Li Ji sa ilusyon sa kanyan. Ikaw si Li Ji. Hindi napigilan ni Zhao Feng na mabigla. Magkamukha talaga ang dalawa, ang pinagkaiba lang ay mas matanda ang lalaki. Hehe, ako si Li Fuji. Ang figurang nakikita mo ngayon ay isang pag-iisip lamang mula sa totoong ako. Paliwanag ng lalaki. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang dila. Ang lalaki ay hindi tunay na anyo ng buhay, ngunit mayroon siyang katalinuhan. Meow. Sa oras na ito, ang maliit na magnanakaw na pusa ay umakyat sa interspatial bracelet at mausisa nitong inspeksayon ang lalaki habang nakaupo sa balikat ni Zhao Feng. Nang makita ng lalaki ang maliit na pasang magnanakaw, sumilay sa kanyang mga mata ang pagkasindek ngunit hindi siya nagtanong ng anuman. Kasali, ang iyong score ay lumampas sa 1,000 at maaaring makatanggap ng sumusunod na paggamot. Gamitin ang iyong mga puntos at ipagpalit ang mga ito para sa mga kasanayan, armas at iba pang mga item. Hilingin sa akin na gawin ang anumang bagay sa loob ng aking mga kakayahan. Siyempre, babayaran ka nito ng katumbas na halaga ng mga puntos. Bigyan ka ng isang simpleng mana ng librera.
Sabi ng kumikinang na lalaki. 3 pagtrato sa kabuuan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Zhao Feng. Ayon sa kanyang nalalaman tungkol sa Floating Crest Trial, ang mga normal na kalahok ay nakatanggap lamang ng unang pagtrato. Kung tungkol sa tala, hindi pa niya narinig ang tungkol dito ngunit para sa pangatlo, naalala niyang pinag-usapan ito ng First Elder. May mga pagkakataong magkaroon ng mana sa trial. Ang aking pinakamalaking kalamangan ay ang pangalawang pagtrato, upang hilingin ang anumang bagay. Naisip ito ni Zhao Feng, ngunit kailangan muna niyang maunawaan kung paano ipagpalit ang kanyang mga punto. Nagsimulang lumabas ang impormasyon mula sa kanyang Floating Crest token. Una ay kung paano nakuha ni Zhao Feng ang kanyang mga puntos. 20 para sa pagpasa sa unang yugto. 30 para sa pagpasa sa ikalawang yugto. Tulad ng para sa ikatlong yugto, ito ay kinakalkula ng oras kung kailan nagsimula ang pagtugis. Ang una hanggang ika-10 araw ng pagtugis ay nagbigay ng 10 puntos para sa bawat araw. Sa makatuwid, nakatanggap si Zhao Feng ng 100 para sa unang round ng pagtugis. Nakompleto lamang ito ni na Zhao Feng, Beimoy at Yang Gan. Ang ikalawang 10 araw ng pagtugis ay nagbigay ng 20 para sa bawat araw, na nagbigay kay Zhao Feng ng isa pang 200. Tanging sina Zhao Feng at Beimoy lamang ang nakakompleto nito na ang dating ay ang tanging taon na nakaligtas sa ikatlong round ng pagtugis. Si Zhao Feng ay nakaligtas lamang ng isang araw ng ika-4 na round bago siya pinatay ng Mountain Monster. Sa makatuwid, ang stage passing score ni Zhao Feng ay 720. Masyado ang malaki ang puntos ng pagganap ko. 1,350. Tiningnan ito ni Zhao Feng ng mas detalyado. Bawat black metal monster na napatay ay nagbibigay sa kanya ng 100 at dahil si Zhao Feng ay pumatay ng 8, mayroong 800 puntos. Hindi man lang napatay ni Beimoy ang isang halimaw. Nangangahulugan ito na mayroong hindi bababa sa 800 puntos sa pagitan namin at pagdaragdag sa katotohanan na siya ay tumagal ng mas maikli kaysa sa akin, mayroong isang puwang na hindi bababa sa 1,000. Isang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Zhao Feng. Nangangahulugan ito na kahit na ang pangalawang pinakamahusay na kalahok ay may hindi bababa sa 1,000 puntos na pagkakaiba sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang maghanap si Zhao Feng ng impormasyon tungkol sa mga bagay na maaaring palitan. Pinakamataas na klase ng mortal skill. 80 puntos para sa isa. Pinakamataas na grado na mortal weapons. 100 para sa isa. Mababang uri ng espiritual na kasanayan. 400 para sa isa. Mababang grado na espiritual na sandata. 500 para sa isa. Ang mga bagay na tinitingnan ni Zhao Feng ay lahat ng nangungunang antas. Ang pinakamataas na kakayahan at sandata na maaaring palitan ng isang tao sa Floating Crest Trial ay middle class spiritual skills o middle grade spiritual weapons, na nangangailangan ng 1,500 at 2,000 puntos ayon sa pagkakabanggit. Malinaw na hindi ipagpapalit ni Zhao Feng ang kanyang mga puntos para sa mga item na iyon. Pagkatapos mag-isip sandali, ginawa ni Zhao Feng ang kanyang desisyon. Kunin ko muna ang simpleng mana. Ito ang pangatlong pagtrato na malamang nawala sa ibang kalahok maliban kay Beimoy. Sige. Sa sandaling sabihin ito ng lalaki, isang transparent na puting glow ng liwanag ang dam alloy sa katawan ni Zhao Feng. Ito ay isang mahiwagang aura na walang anumang malisyosong layunin. Sa kabaligtaran, ito ay mainit at mapayapa. Dam alloy ang liwanag sa kanyang dugo, buto at maging sa mental energy, ngunit pagdating sa Asher na liwanag sa loob ng kanyang kaliwang mata, nawala ang liwanag. Sa kasamaang palad, hindi ako makalikha ng perpektong mana para sa iyo. Ang landas na nababagay sa iyo ay mental energy, na kung saan ay ang kaluluwa. Halimbawa, ang mga ilusyon sa pag-iisip, mga tagahula o kahit na ang nagpapatawag ng bangkay ay maaaring maging iyong forte. Bakit hindi ito malikha? Bahagyang nadismaya si Zhao Feng. Ang mungkahi ni Li Fuji ay kapareho ng mga First Elder. Ang Floating Crest Palace ay isang righteous ground of inheritance. Hindi marami ang nagsasanay sa paggamit ng mental energy at ito ay itinuturing na bahagyang masama. Higit pa rito, ang iyong bloodline ay nagpapahirap sa paggawa ng isa na partikular para sa iyo. Siyempre, dahil nakuha mo ang Floating Crest Lightning Seal at mayroon kang ilang lightning skills bilang pundasyon,
maibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang mana ng Floating Crest Palace, ang Lightning Inheritance. Sabi ng kumikinang na lalaki. Sige. Tumanggo si Zhao Fang. Kahit papaano ay nakuha niya ang pinakamagandang mana ng Floating Crest Palace. Boom! Malaking enerhiya ang damaloy sa isipan ni Zhao Fang at lumiwanag ang buong bulwagan. Ilang sandali pa, isang tore na may 3 palapag ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Ang eksena sa unang palapag ay katulad ng Floating Crest Lightning Seal. Naglalaman ito ng kaliwanagan at mga paraan ng paggamit ng kidlat. Para sa ikalawa at ikatlong palapag ng tore, kulay abo ito at hindi nakapasok si Zhao Fang. Ang Lightning Inheritance ay nakatatak na sa iyong isipan. Sa Ascended Realm, ang unang palapag lang ang maiintindihan mo. Ang ikalawang palapag ay nangangailangan na ikaw ay nasa True Spirit Realm at ang ikatlong palapag ay nangangailangan na ikaw ay nasa True Lord Rank, ang ikatlong langit ng True Spirit Realm. Kung lubos mong naiintindihan ang Lightning Inheritance, hindi imposibleng tumayo ka sa tuktok ng kontinenteng ito. Sabi ng kumikinang na lalaki. Malakas talaga ang Lightning Inheritance na ito. Ang True Spirit Realm ay nahahati sa 3 rank. Ang True Human Rank, True Mystic Rank at ang True Lord Rank. Ang mga elder ng Broken Moon Clan ay malamang na hindi pa nakakarating sa pangalawang ranggo ng True Spirit Realm. Napaisip si Zhao Fang. Kasama sa Lightning Inheritance kung paano gamitin ang Lightning, Ops iba, paggalaw at secret techniques. Ang pamana na ito ay nangangahulugan ng lahat ng mga landas ng kidlat, ngunit matutunan lamang ni Zhao Fang ang mga sulok nito mula sa unang palapag. Kung lubos niyang mauunawaan ang unang palapag gayunpaman, ang mga normal na cultivator sa True Human Rank ay malamang na hindi niya kakampi. Pagkatapos ng mana, tinarget ni Zhao Fang ang pangalawang pagtrato kung saan bibigyan siya ni Li Fuji ng mga kahilingan ayon sa kanyang kakayahan. Ang una kong hiling ay maunawaan ang kasaysayan ng pusa at pumirma sa isang kasunduan sa alagang hayop dito. Sabi ni Zhao Fang. Mahiwaga ang kasaysayan ng munting pas ang magnanakaw at walang ugnayan ang dalawa. Pagkatapos ng pagsubok, maaaring tumakas ang pusa anumang oras na gusto nito. Meow meow. Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito sa mga balikat ni Zhao Fang, na nagpapahayag ng hindi kasiyahan nito. Paumanhin, kahit ako ay hindi alam ang kasaysayan ng pusa, ngunit alam kong napakakakaiba ng bloodline nito. Kung gagana man o hindi ang blood pack, depende ito sa kung gaano lumalaban ang pusa pati na rin ang iyong bloodline strength. Sinulyapan ng kumikinang na lalaki ang munting pas ang magnanakaw at umiling. Sabihin sa akin kung paano lumikha ng kasunduan at tulungan akong magtagumpay. Handang subukan ni Zhao Fang. Ang kumikinang na lalaki ay tumanggo ng kanyang ulo. Magkakahalaga ito ng 20 puntos. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Zhao Fang kung paano gumawa ng kasunduan sa dugo sa alagang hayop. Ang kumikinang na lalaki ay nakatayo sa gitna kasama si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw sa magkabilang gilid. Ayon sa mga kinakailangan, ang magkabilang panig ay kailangang maglabas ng ilang patak ng dugo. Matapos iyon, ang kumikinang na lalaki ay nag-swipe ng kanyang kamay at ang dugo ay bumuo ng isang kakaibang larawan sa kalagitnaan ng hangin. Bahagyang napaawang ang bibig ng maliit na magnanakaw na pusa at hindi ito nanlaban. Alam siguro nito na kahit lumaban pa ito, walang magagawa. Ang larawan ng dugo ay nabuo sa pagitan ni Zhao Fang at ng maliit na pas ang magnanakaw at habang iwinawagayway ng lalaki ang kanyang mga kamay, isang misteryosong alon ang damaloy mula sa larawan papunta sa katawan ni Zhao Fang at sa katawan ng mga pusa. Hindi nagtagal, naramdaman ni Zhao Fang ang maliit na pas ang magnanakaw. Nagtagumpay ito. Bahagyang nagulat si Li Fuji at tumingin siya sa maliit na pas ang magnanakaw ng matalim na sulyap. Hindi niya akalain na magiging maganda ito para kay Zhao Fang. Ang kasunduan sa dugo ay nangangahulugan na ang maliit na pas ang magnanakaw ay opisyal na magiging alagang hayop ni Zhao Fang at magiging pinaghihigpitan. Nagulat din si Zhao Fang na hindi lumaban ang pusa. Sa halip, may nakakaalam ng ngiti sa mukha nito. Ang pangalawang hiling ko ay matutunan ang kasaysayan ng Yin Shadow Cloak at malaman kung ito ay maayos o hindi at kung gayon, paano. Hindi nagtagal ay sinabi ni Zhao Fang ang kanyang pangalawang hiling. Ito ay isang sinaunang kayamanan na maaaring tumaas ang bilis ng isang tao at itago ang kanyang aura.
Isa itong inheritance treasure at ang potensyal nito ay hindi pa ganap na na-unlock. Para sa iyo, ang halaga nito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa isang spiritual grade weapon. Nakangiti si Li Fuji habang nagpapaliwanag. Tuwang-tuwa si Zhao Feng sa sagot. Maaaring gamitin ng mga inheritance treasure ang nasa Ascended Realm at True Spirit Realm. Ang mga ito ay mga item na maaaring lumaki habang lumalakas ang gumagamit. Malinaw na hindi isang bagay na maaaring ihambing ng isang espiritual na sandata. Depende sa lakas ng gumagamit, ang kapangyarihan ng balabal ay ang pagkakaiba. King of Gods, Kabanata 172. Isang grupo ng mga baliw. Ayon sa alam ni Zhao Feng, si Beimoy lang ang may swerte at nakatanggap siya ng inheritance treasure, ang gold green shirt. Ang mga kayamanan ng mana ay hindi nangangailangan ng mataas na paglilinang, ngunit ang salitang mana ay nangangahulugan na kakaunti lamang ang mga tao ang maaaring gumamit nito. Dagdag ni Li Fuji. Naunawaan ni Zhao Feng ang ibig niyang sabihin. Halimbawa, kailangan ng Yin Shadow Cloak ang kanyang bloodline power. Kung wala siyang bloodline power, hindi man lang niya ito mabubuksan. Kung hindi naaabot ang ilang mga kinakailangan, kahit na ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi magkakaroon ng maraming gamit para sa inheritance treasures. Pagkatapos noon, sinabi ni Li Fuji kay Zhao Feng kung paano ayusin ang Yin Shadow Cloak. Upang ayusin ang balabal na ito, kailangan mo ng Grandmaster Blacksmith at ang panday ay kailangang nasa True Spirit Realm man lang. Mayroon ding ilang mahahalagang mapagkukunan na halos wala na sa kontinenteng ito. Maaari kong ibigay ang karamihan sa mga ito sa iyo, ngunit ang mga puntos na kailangan ay mas mataas kaysa karaniwan. Sabi ni Li Fuji. Magkano? Tanong ni Zhao Feng. Ang pagsagot sa iyong tanong ay nagkakahalaga ng 200, at ang mga mapagkukunan ay nagkakahalaga ng 500, na umaabot sa kabuuang 700. Sagot ng kumikinang na lalaki. Sige, palitan. Sumang-ayon si Zhao Feng nang walang pag-aalinlangan. Ang mga kayamanan ng pamana, lalo na ang mga may kakayahang hindi makita, ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa isang espiritual na sandata. Kailangang malaman ng isang tao ang isang normal na spiritual grade na armas ay nagkakahalaga lamang ng 500, ngunit wala itong silbi para kay Zhao Feng bukod sa ibigay ito sa clan at pagtanggap ng ilang iba pang mga item bilang kapalit. Mayroon ka pa ring 1,670. Ipagpapalit ko sila ng isang mababang klaseng spiritual na sandata, 2 spiritual class skills, 4 na pinakamataas na mortal class skills, 8 high class mortal skills. Walang ekspresyong tinawag ni Zhao Feng ang isang hanay ng mga item. Karamihan sa kanila ay mga kasanayan at ang isang spiritual grade na sandata ay upang maakit ang lahat ng atensyon. Ang lahat ng mga kasanayang ito ay naglalaman ng isang tiyak na tanawin sa loob ng mga ito, kung saan maaaring makuha ang kaliwanagan. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at kinopya niya ang lahat ng mga kasanayan sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Kaya naman, hindi siya malulungkot kapag ibinigay niya ang lahat ng kakayahan sa clan. Sa Broken Moon Clan. 48 araw ang lumipas mula nang magsimula ang pagsubok at karamihan sa mga kalahok ay umalis sa loob ng 1 buwan. Mula nang matalo ni Beimoy ang 1,000 taon na tala, tumahimik na ang lahat. 5 tao sa True Spirit Realm ang nakaupo sa labas ng Floating Crest Palace. Sa nakalipas na ilang araw, nagkaroon ng bagyo sa loob ng clan. Ang mga kalahok sa henerasyong ito ay tumaas ng malaki sa lakas. Ang pinakamalaking pagbabago sa lahat ay ang posisyon ng mga core na disipulo. Sa nakalipas na ilang araw, ang ranggo ng mga core na disipulo ay kapansin-pansing nagbago. Una, nakapasok si Yang Gan sa Sixth Sky at kinuha niya ang titulong Head Disciple. Ang orihinal na Head Disciple ay lumampas sa limitasyon ng edad na 30 at hindi na siya isang disipulo. Pagkatapos ng lahat, ang clan ay hindi patuloy na itaas ang nakababatang henerasyon. Pagkatapos nilang maabot ang isang tiyak na edad, gagawa sila ng mga gawain para sa clan. Gayunpaman, hindi naghintay si Yang Gan hanggang sa umalis ang orihinal na Head Disciple. Natalo niya ang huli, na nasa Sixth Sky, sa isang laban. Bukod kay Yang Gan, Beimoy, Quan Chen, Ran Xiaoyuan at ang iba pa ay naging maayos ang lahat. Ito ay lalo na para kay Beimoy. Tila,
Nakatanggap siya ng isang misteryosong pamana sa pagsubok at nang siya ay lumabas, ang kanyang paglilinang ay nasa tuktok na fourth sky. 3 araw ang nakalipas. Tinalo ni Bimoy si Chen Xingru, na orihinal na nirerango sa ikalawa. Sa laban na ito, ipinakita ni Bimoy ang kanyang dominasyon at tinalo ang core disciples sa fifth sky. Bukod doon, sina Quan Chen at Ran Xiaoyuan ay parehong naging 5th at 6th core disciples ayon sa pagkakabanggit. Maging sina Lin Fan at Liu Yao ay parehong nakaabot sa peak 3rd sky at mayroon silang kakayahan na hamanin ang core disciples. Ngunit sa ngayon, naghihintay sila ng tamang sandali. Bagamat ang mga posisyon ng core disciples ay palaging magbabago ng bahagya pagkatapos ng pagsubok, bihira pa rin na makita ang napakaraming lugar ng core disciples na nagbabago. Higit pa rito, si Zhao Fang, ang baliw na taong nauna at nagsanay ng Lightning Wind Palm, ay hindi pa rin nakakalabas. May isip na ang 10 posisyon ng core disciples ay magbabago pa sa darating na buwan. Ang buong bagay ay nahulog sa mga mata ng mataas na awtoridad ng clan. Ang mga elder at clan master ay lahat ay masaya na ang kompetisyon sa loob ng panloob na mga disipulo ay napakahigpit. Ito ay magtutulak sa buong nakababatang henerasyon. Sa pasukan ng Floating Crest Palace, nakikita ng clan master at elders ang mga away sa pagitan ng mga disipulo sa Central Division sa ibaba. Ang Floating Crest Trial sa pagkakataong ito ay maaaring itulak ang Broken Moon Clan sa isang bagong antas. Isang makulay na liwanag ang kumislap sa mga mata ng clan masters. Ang mga elder ay tumanggo lahat at sila ay may mataas na inaasahan para sa kanilang mga alagad. Sa nakalipas na 1000 taon, ang ating Broken Moon Clan ay palaging nasa huling pwesto o pangalawa sa huling sa 13 Clan Alliance event. Ang kompetisyon ng Alliance ay magsisimula sa kalahating taon at umaasa ako na ang mga disipulong ito ay magpakita ng kanilang mga kasanayan sa mas malaking yugto na iyon. Ang Broken Moon Clan Master ay maaaring isang babae ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng layunin ng labanan. Ang mga henyo ay parang ulap talaga sa Alliance event. Ito na ang pagkakataong madagdagan ang kanilang kaalaman, ngunit bago iyon, malapit na ang Free Clan Party kasama ang Silver Moon Clan at Ling Moon Clan. Napangiti ng mahina ang First Elder. Matapos banggitin ang Free Clan Party, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng isa pang Elder. Ito ay malinaw na sila ay nagbigay ng ilang kahalagahan dito. Ang Free Clan Party ay nasa pagitan ng Ling Moon Clan, Silver Moon Clan at Broken Moon Clan. Kung mag-iingat ang isa, masasabi nilang lahat ng 3 clan na ito ay may buwan sa kanilang mga pangalan. Sa isang mahabang panahon, ang 3 clans na ito ay kabilang sa iisang sekta ngunit dahil sa magkaibang dahilan, ang sekta ay nahati sa 3 clans na kung saan ay ang Ling Moon Clan, Silver Moon Clan at Broken Moon Clan ayon sa pagkakabanggit. Hanggang ngayon, nanatili pa rin ang ugnayan ng 3 clan at magkapitbahay sila. Maraming beses, magkasama silang nakipag-alyansa para harapin ang mas malalakas na kalaban. Siyempre, habang sila ay nasa iisang alyansa, ang 3 clans ay mayroon pa ring kompetisyon sa gitna nila. Kada 5 taon, magkakaroon ng Free Clan Party at ito ang kanilang laban. Ang Ling Moon Clan ay nagpadala ng imbitasyon kalahating buwan na ang nakalipas na nagsasabing ang Free Clan Party ay gaganapin 1 buwan mula ngayon. Sa pagkakataong ito, bibigyan natin sila ng surpresa. Kumpiyansa na sabi ng Clan Master. Kapag binanggit ang Free Clan Party, ang Clan Master at First Elder ay magkakasalubong ang kilay. Ito ay dahil ang iba pang 2 clans ay nirerango sa ika-4 at ika-7 sa 13 clan ayon sa pagkakabanggit, ibig sabihin ay mas malakas sila kaysa sa Broken Moon Clan sa pamamagitan ng hindi lamang kaunti. Ang Broken Moon Clan ay huling darating sa bawat oras at ang Clan Master at ang Elder ay mapapahiya at madepress. Sana sa pagkakataong ito, babalikan natin ang mga pagkatalo o kung hindi ay hindi ko na makikilala ang mga matandang bastard na iyon. Nagpalitan ng tingin ang mga Elder at ngumiti. Gaya ng nananaginip ang mga Elder. Weng. Isang liwanag ang kumislap sa pasukan ng Floating Crest Palace. Isang azure hair na kabataan ang lumitaw. Nakalabas na rin ako sa wakas. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang na may maputlang mukha. Kinopya niya ang lahat ng mga kasanayan, gumugol ng malaking halaga ng enerhiya. Ang biglaang paglitaw ng figure ay nagpabalik sa 5 sa True Spirit Realm mula sa kanilang pagkatulala.
Nang mawala ang liwanag, natagpuan ni Zhao Fang ang 5 pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Bastos na brat, nakalabas ka na rin sa wakas. Lumuhad at ipagtapat ang iyong mga kasalanan. Inilabas ni Elder Zhou ang galit na nakatago sa kanyang puso. Zhao Fang, alam mo ba ang iyong mga mali? Bulalas ng Haiyan Master na may lamig sa kanyang mga mata. Nakakunot din ang mga kilay ni Granny Liuyo at wala rin siyang magandang impresyon kay Zhao Fang. Dahil sa aura ng True Spirit Realm, nahihirapang huminga si Zhao Fang. Sa sandaling ito, boom! Ang Floating Crest Palace ay biglang yumanig at ang kidlat na nakapalibot dito ay nawala ng higit sa kalahati. Isang malakas na arco ng kidlat pagkatapos ay tinangay ang lahat. Nagsara na ang Floating Crest Palace. Bulalas ng First Elder habang hawak niya si Zhao Fang at lumapag sa Central Division sa ibaba. Kiyo kiyo kiyo. Ang Clan Master at iba pang mga Elder ay bumagsak lahat sa lupa. Ang paggalaw ng Floating Crest Palace ay nakakuha ng atensyon ng maraming miyembro ng clan. Lumabas na ba ang lalaking iyon? Brat na nagngangalang Zhao, hintayang harapin ang galit ng lahat. Yang Gan, Bei Moi, Quan Chen at ang iba pa, lahat ay may iba't ibang reaksyon. Sa loob ng isang madilim na bulwagan sa loob ng clan. Natapos na ang trial. Hindi makakatakas ang brat na iyon sa parusa ng clan. Isang malamig na boses ang narinig sa hall. Sa maikling panahon, ang buong clan ay nabalisa. Maraming figure ang napunta sa Central Division. Sina Quan Chen, Lu Hu, Sun Yuanhao at ang iba pa, lahat sila ay tumatawag upang parusahan si Zhao Fang. Zhao Fang, ikaw ay masama bastos. Niloko mo ako at ninakaw ang mga samsam ko sa digmaan. Napakadilim ng mukha ni Quan Chen at parang gustong pira-piraso ng una si Zhao Fang. Zhao Fang, paano mo ako sinipa sa bangin sa trial? Ang master ko ang Regulations Elder, hindi kanya patatawarin. Napaungol si Lu Hu. Kung hindi dahil may mga naruroon ang Elder, malamang nasusgurin na niya at nakipag-away kay Zhao Fang. Woo! Brother Zhao. Hindi ako makapaniwala na ganyan kaklaseng tao. May isang pagkakataon lang ang isa na makapasok sa Floating Crest Trial sa kanilang buhay. Kung hindi mo ako sinipa sa kalaliman, baka ako ay kapareho ni Brother Bei at makatanggap ng isang uri ng mana. Ang mukha ng sanggol ni Sun Yuanhao ay puno ng kadalisayan. Hindi ako makapaniwala na may mga ganyang tao sa clan natin. Ang ilan sa mga babaeng disipulo ay hindi napigil ang makiramay. Meow meow. Isang maliit na kulay abong pusa na kasing laki ng palad ang tumalon sa balikat ni Zhao Fang at tumingin ito sa mga tao gamit ang mga mata nitong itim na hiyas. Ang cute ng pusa. Nagliwanag ang mga mata ng ilang alagad na babae. Ang pasang iyon ang nanloko sa akin. Agad na nagalit si Bei Moi nang makita niya ang maliit na pasang magnanakaw. Sa puntong ito, ang lahat ay nagkagulo habang ang karamihan ay nanawagan na si Zhao Fang ay maparusahan. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Lahat ng mga taong ito ay minumura siya. Sa pagiging nangungunang kalahok ng trial, tatayo na lang ba siya? Isang grupo ng mga baliw. Malamig na bulalas ni Zhao Fang na kasing lakas ng kulog. Ano? Nataranta ang mga ekspresyon ng mga alagad. Hindi nila akalain na ang taong ito ay magiging mayabang sa publiko. Huwag kang gumamit ng anumang dahilan para pagtakpan ang iyong kawalang silbi. Kung mayroon kang lakas, ang unang lugar ay hindi ako. Mayabang na sabi ni Zhao Fang habang pinagmamasdan ang mga tao na may matalas na mata. Malamig ang kanyang naisip sa kanyang puso. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ang mga nanalo lamang ang sumulat ng kasaysayan. Sino ang unang dumating? Ako. Hindi kayo mga clown. Ikaw. Ang mga disipulo ay agad na hindi nakaimik.